Opo, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay yung dinakosimbal na gawain, mahal na Panginoon. Narito po kami sa pag-aaral ng ibang salita. Tunay na saganang sarili ko lamang, wala po akong magagawa. Kaya po maglagay ng mga salita sa aking bibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan pabuksan po mga puso't isipan ng bawat isa sa amin upang aming maunawanin mahal na mensahe sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maging kalakasan namin, mahal na Panginoon. Pagpalain bawat nakikinig, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, anumang gawa ng kaaway, hadlang, unbelief, and doubt, I commanded cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mag-aral ng salita ng mahal na Panginoon. Akin pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, ay tangi lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. And we remember the blessed preaching and teaching of our parents in the Lord. And greetings also to all the beloved Almeda children, the whole family of our parents in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, pagbati ko rin po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boy Kaluya, sa kanyang buong sambahayan, sa lahat po ng ating mga kasamang mga aral, mga manggagawa, sa lahat po ng mga kapatiran, praise the Lord, hallelujah. At ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron po, isang magandang hapon po at pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ang pag-aralan po natin sa umagang ito ay ang patungkol po kung saan, mga kapatid, pamagatan po natin ito, minamahal na a man of God replaced with purpose. Bago po minamahal, alisin na mahal na Panginoon o matapos ang misyon ng kanyang tinalaga, siya po ay naglalagay muli ng kapalit. Bilang isang Kristiyano, mga minamahal, hindi lang po isang ordinaryong membro ng banal na gawaing ito, mga kapatid, ang iyong gagampanan. Lahat po tayo, mga minamahal, ay may kanya-kanyang gampanin. Hindi lang, mga minamahal, mga ngaral, mga manggagawa, mga awit manutug, ang beloved pastor, beloved Almeda children, the whole family ang may gampanin. Lahat po tayo, minamahal, ay may gampanin. At kung matapos ang gampanin, mga minamahal, mayroong ipapalit ang mahal na Panginoon. At ganun din, kung iyong pabayaan ang iyong gampanin, may ipapalit ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang purpose ng mahal na Panginoon, kanyang layunin ay maipagpatuloy ang kanyang pagliligtas, ang kanyang gagawing mabuting bagay, mga minamahal, para sa ating mga tao, mga kapatid. Nais niya, minamahal, na maunawaan natin na kung papaano po, minamahal, ang isang pagkatawag ng isang manggagawa, isang mga ngaral, ay ito po, minamahal, ay inilalagay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Hindi po tao ang naglalagay, mga minamahal, kundi ang Diyos, mga kapatid. Kaya kung papaano, mga minamahal, na si Moises, na tinawag niya, minamahal, si Josue upang kanyang maging kahalili, sapagkat ang mahal na Panginoon ay nangusap na sa kanya, kay Moises nangungusap ang mahal na Panginoon ng mga time na yan. Bago pa po, minamahal, si Jose ay ganap na maging lingkod ng Diyos at humalili kay Moises, si Moises po ang kinakausap ng mahal na Panginoon. Kaya kung hindi po tayo makinig, mga minamahal, sa mga lingkod ng Diyos, mga minamahal, at hindi po natin sundin ang kanyang utos, mawawala po tayo, minamahal. Maliligaw po tayo. Kaya sa unang talata na ating babasahin, sa Deuteronomy, kabanatang 31, talatang 7 hanggang 9, basahin po natin. Deuteronomio Kapitulo 31, talatang 7 hanggang 9. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya, sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo
Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. 9. At isinulat ni Moises ang kautosang ito at ibinigay sa mga saserdote, sa mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. Amen. Purihin nating mahal na Panginoon. Tinawag ni Moises si Josue, mga kapatid, at sinabi sa kanyang paningin sa buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Tunay nga, mga minamahal, na sa katauhan ni Josue, hindi niya akalain na sa kanya maiatang ang bigat na pasanin upang mabalik ang bayang Israel sa bayang ipinangako ng mahal na Panginoon na dadalhin ni Moises. At ito po, mga minamahal, gampanin ito ni Moises, mga minamahal, ay hindi natapos sa kanyang kapanahunan. Na imbis na 40 nights and 40 days lang lalakbayin, umabot na sila ng 40 years para iligtas sa kamay ni Haring Parao sa Ehipto ang mga Israelita. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi rito na ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya ay sa iyo. Hindi kanya iiwan o pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot at manglupaypay. Grabing obligasyon, mga kapatid. Ang ibinigay kay Josue, mga kapatid. Ganon din sa pangaral ng salita ng Diyos, manamahal sa ating beloved parents in the Lord, mahal na pastor. Hindi niya inaligtana ang kamatayan nung kanyang ipinangaral ang banal na salita sa dako ng Talipa Hulusulo. Maaring silang hindi na makabalik. Ngunit ang utos ng mahal na Panginoon ay sundin ang kanyang mga utos, ipangaral ang mga banal na salita ng mahal na Panginoon. At ang sabi, sapagkat sa panahon ni Moises, siya ay sinusunod ng mga saserdote, siya ay sumulat at inuutos, mga minamahal, na ang sabi rito, isinulat ni Moises ang kautusan ito at ibinigay sa mga saserdote, sa mga anak ni Levi. At ang mga ito, mga namahal, ay naging tanda o naging pasimula. Sila ay naghanda upang sundin ang utos ng Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, kung ang nagpapauna ng mensaheng mahal na Panginoon sa isang mga ngaral na mga mensahe, kinakailangan po ito ay pakinggan natin, unawain natin at sundin natin. Sapagkat, mga minamahal, ito po ang ikatitibay natin sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung walang mga ngaral na matapang ang loob o humina, na duwag, na takot, ng lupaypay, na dala ng mga pagsubok, na mga pag-uusig, na mga katitisuran, paano na siya mananalangin? Paano na siya makakapagpuri, makapag-concentrate sa kanyang pangangaral kung siya ay manglupaypay? Hindi naman po, minamahal, ang mga ngaral ng Panginoon ay bato, mga kapatid, na hindi makaramdam ng kahirapan o pag-uusig. May damdamin, puso, puri, minamahal. May mga pamilya rin, may mga pangarap din sa buhay. Ngunit tinalikuran ang kanilang mga pangarap sa buhay upang sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Ganun po, mga minamahal, kabigat ang responsibilidad. Gaya na lang, mga minamahal, ni Propeta Elijah, na kanyang ipapasa kay Eliseo ang pagiging isang apostol o propeta ng Diyos, mga kapatid. Grabing pag-uusig ng mga time na yan. Gaya na lang ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, kung paano sila usigin. Halos ipapapatay sila. Sila ay ikinukulong, ibinibilanggo. At halos darating din po ang mga panahon na yan sa kapanahunan natin. Maging ang lahat ng mananampalataya na gaya, maging ang ordinaryong mananampalataya sa darating ang panahon na pati tayo uusigin ang daigdig na ito. Dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya how much more, mga minamahal, yung mga taong lingkod na mahal na Panginoon, napakabigat ng responsibilidad. Dadaing ang mga kapatiran, tatawag problema. May sakit, may karamdaman, tatawag gabi, 10 oras ng gabi, madaling araw, tanghali o anong oras panahon. May problema. May mangungutang pa, mga kapatid. Dadaing, may sakit na sa ospital na disgrasya. Backup prayer. Minsan, mga minamahal, hindi na mailagay kung saan ang kanyang sarili. Kagaya na, mga kapatid, daingan tayo, mga minamahal. Kahit na ordinaryo mga member natin, mga minamahal, ganun din. Kapag may mga loved ones kayong naghihirap, may mga problema, may mga sakit, dadaing sa inyo. Pagka okay na lahat,
Malagaya na naman ang buhay, mga kapatid. Ganun sila, mga minamahal. Tumatawag sila, mga minamahal, doon sa mga lingkod ng Diyos na inaasahan nila na makakatulong sa kanila. Amen? Yan, sabi sa Josue, mga minamahal, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3, at nang mamatay na si Moises, mga kapatid, at siya na nga ang humalili kay Moises. Basahin po natin sa Josue, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Dito po sa Josue chapter 1 verse 1 up to 3. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa makatid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng tanampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya na sinita ko kay Moises. Amen. Praise the Lord. Hindi dahil mahina si Moises, mga kapatid, o hindi dahil hindi niya kaya. Natapos na ang kanyang gampanin, at mga minamahal, ang gampanin na hindi niya naitapos, mga kapatid, ay ipinasa na ng ating mahal na Panginoon kay Josue. At doon na po, minamahal, nagkaroon ng pagkakataon na siya ay kausapin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi na mangyari ng pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi. Siya po ay tagapangasiwa lang ni Moises, katuwang. At narapat lang, minamahal, na siya po, minamahal, ay magpatuloy. Si Moises na aking lingkod ay patay na ngayon. Kaya tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito. Ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa makatuwid bagay ang mga anak ni Israel. Amen. Ipagpatuloy mo. Bawat ang dakong tungtungan ng talampakan ng iyong paa ay maibigay ko sa iyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Even the promise of God to Moises that the Israelite bringing into the promised land, that you must be careful on it, and you keep it my commandments, and be courage, and not be fear. Magpakalakas ka, huwag kang matakot, sapagkat ako'y isa sa iyo. Sa ating panahon, mga minamahal, kung dumaranas ng mga pag-uusig o ang problemang ito ng daigdig, ang sabi ng mahal na Panginoon, magpakalakas ka. Paano tayo magpapakalakas kung pababayaan natin ang paglingkod natin sa mahal na Panginoon? Ito na lamang po ang magiging sandata natin. Ang mga salita ng mahal na Panginoon, ating panghawakan, ating sundin ang utos ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga aral ng mga propeta ng Diyos. Sa mga turo't aral na iniwan ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon, beloved parents in the Lord. Amen. At sa pangangalaga ng beloved and meditation the whole family. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagpapasakop, mahalaga ang pagsunod, sapagkat sila po ang mas nakakaalam ng pagdating sa pananampalatayang ito, na gumugol na ng mahabang panahon. Hindi po sapat na tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng pag-aalinlangan sapagkat tayo ay kailan lang. Sila nag-alay ng mga panalangin, pag-aayuno, ang mga mensahe, ang mga himala, mga pagpapala, pagpapagaling, pagbabago ng buhay na nakamta natin sa banal na gawain ito. Amen? Kaya mga minamahal, sa katauhan po ni Propeta Elias, at bago siya kunin ng mahal na Panginoon, kanyang hinabilin, nabasbasan niya, mga minamahal, si Eliseo na kanyang magiging kahalili. Naglaan na naman ang mahal na Panginoon ng kahalili. Basahin natin unang Hari, Kabanatang 19, talatang 15 hanggang 16. At talon po sa 19 hanggang 21. Dito po sa unang Hari, Kapitulo 19, talatang 15 hanggang 16, alon ng 19 hanggang 21. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco. At pagdating mo,
ay yung pahiran ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Praise the Lord. At si Jehu, na anak ni Nimsi, ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo, na anak ni Sapat, na Abil Mikula, ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. Amen. Dito sa 19, Amen. naman, Yes, to. Tuloy po ang basa. 19, sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Sapat na nag-aararo na may 12 parihang baka na unahan niya. At siya'y kasabay na 12. At dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. At kanyang iniwan ang mga baka. At tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama, aking ina. At susunod ako sa iyo. At sinabi sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? At siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya. At kinuha ang parehang mga baka at pinatay ang mga yaon. At inilaga ang laman ng mga yaon sa pamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka. At ibinigay sa bayan at kanilang kinain. Na magkagawi tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. The calling of God is not an ordinary calling to be a preacher of God or apostle of God. Mga kapatid, sa katauhan po ni Propeta Elijah, naroon po ang mahabang panahon ng pag-uusig. Dumaranas po siya, minamahal, ng tagutom at hirap sapagkat inuusig at pinapapatay lahat ng mga propeta ng Panginoon noong mga time na yan. At 4 na pong araw, 4 na pong gabi siya ay naglalakbay, naglalakad, walang pagkain, walang mainom. At ng kanyang mga minamahal, pahiran. Kanyang inutos na mahal na Panginoon na pahiran mo ng langis upang maging propeta ang kahalili mo na si Eliseo. Pinatungan ng kamay, mga kapatid. Lehans nilang, idinalangin niya. Yun po, minamahal. Ganong binasbasan si Propeta Eliseo. Kaya mga kapatid, mahirap po natanggihan ang pagkatawag ng isang mangangaral. Ma-share ko lang mga kapatid, hindi po sa hinagap ko na ako po ay mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ako po ay isang technician, ang aking inaambag sa gawain, mag-control ng mga sound system, mag-set up ng sound system. Yan po ang aking gampanin. Nung nabubuhay pa po, beloved preacher Jeremiah, na binasbasan ng mahal na pastor bilang mangangaral. Ako po ay kasama niya, mga minamahal, sa dako ng Montalban. Kung saan siya pumupunta, kasama niya po ako. Sabi niya, beloved brother Jer, mangangaral ka ng salita ng Diyos, doon ka gagamitin sa Santa Maria. Ang sagot ko po, hindi po ako marunong, hindi ko po kaya yan. Hindi po ako tinawag yan. Hindi, beloved brother Jer, yan na ang gagawin mo. Sumama ka sa mga kulungan, sa mga Bible study, magpatotoo ka muna. Ay, tinatanggihan ko po, mga minamahal, hindi po ako mangangaral. Isang araw, mga minamahal, dahil ako po ay napasok sa politika, mga minamahal, at ako po ay nasa barangay ng mga time. Hindi po ako nakinig sa kanya. Yung aking sasakyan, mga kapatid, nung gabi na yung pinagbabato, basag lahat ng salamin. Mga harap at likod, mga minamahal. Parang merong agad mensahe sa akin sa pagtanggi ko. At malapit na ang eleksyon nun, mga kapatid, sa dako ng bagong silang mga panahon ng eleksyon, yung aking kapitan, ako po ay tatakbong kagawad. Ang sabi sa akin na naman, kinausap na naman po ako ni Abel Badger, hindi ka kalooban sa politika. Mangangaral ka ng salita ng Diyos. Pangalawang linggo na kumbinsin niya sa akin, ang sabi ko po, hindi po ako mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po kaya, hindi ko po gampanin yan. Kinaumagahan, mga kapatid, pinatay yung kapitan ko, pinagbabaril. Ang sabi sa akin, pangatlong linggo, mga kapatid, ni beloved brother Jeremiah, ikaw na ang susunod yan. Pag tinalikuran mo, pagkatawag mo, baka ikaw ang sumunod yan. Natakot po ako, mga minamahal. Kaya, sinunod ko po ang utos ng beloved preacher na yan. Hindi ko po malubos maisip. Marami talagang nangyaring mga trahedya, mga minamahal. Aksidente ng mga time na yan.
Sabi niya, kung hindi ka susunod sa utos ng mahal na Panginoon, papaluin ka ng mahal na Panginoon. Kaya sumunod ka na. Umalis ka sa politika, sumama ka sa mga Bible study. Alam niyo po, sumama po ako. Hanggang sa, nandun na po ako sa pagluhod sa mga preacher na kasama niya. Lumipas po ang 3 buwan. Naghahabili na siya. Siya po ay bago kunin ang mahal na Panginoon. Ako pa rin ang binabanggit. Pinatawag niya po ako dun sa kanyang beloved. Hanggang sa ospital. Ako po ay, imbis na ako ang maglayan sa kanya, mga minamahal, nililayan pa niya ako. Beloved Brother Jer, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Utal-utal na po siya, mga minamahal. Hindi ko po malimutan yan, mga minamahal. Bago siya kunin ang mahal na Panginoon, sabi ng beloved niya, si Brother Roger pa rin ang binabanggit ni Brother Jeremiah. Doon na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Kaya hindi po biro, mga minamahal, ang pagkatawag ng mga manggagawa, beloved preacher sa atin. Kanilang iniwanan ang kanilang mga pangarap sa buhay, di nagkapag-aral, magtrabaho, iniwanan nila. Kaya mga minamahal, ganun din po, minamahal ang halimbawa na kung paano si Propeta Eliseo ay tinawag na mahal na Panginoon. Grabing pagsubok noong mga time na yun, pinapatay ang mga propeta. Paano po siya makakapag-desisyon pa na magtutuloy? Kaya nung kanya kinausap, mga minamahal, ang sabi po rito, sa gayoy umalis siya noon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Sapat na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya at siya kasabay na 12 na dinaanan siya ni Elias at inihagis ang kanyang mga balabal, mga damit niya, mga kapatid. Nais niya nang umuwi, nais niya nang bumalik sa kanyang ama at ina sapagkat matagal na panahon na tagutom, 3 taon at kalahati. Hindi umuulan. Nais niya mahagkan man lang, mga minamahal, at inuusig at pinapatay ang mga ngaral na salita ng Diyos. Kaya sa kanya sabi, mga minamahal, sa kanya iniwan ang mga baka at tumakbo sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo, pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina. Makita niya man lang. Ngunit ang sabi ng propeta Elijah, mga minamahal, at sumunod ako sa iyo, at susunod ako sa iyo, at sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli. Pinabalik siya, mga kapatid, sapagkat ano ang ginagawa ko sa iyo. Kung ano naman ang salita ng mahal na Panginoon na inilalahad ni Propeta Elias kay Eliseo, yun ang kanyang inilalahad. At mga minamahal, at siya'y bumalik. At mula no sa pagsunod sa kanya, sumunod siya, mga minamahal. Sapagkat ang kahirapan ay laganap at kinuha ang parehang mga baka at pinatay at mga yaon ay inilagay sa laman na yaon sa pamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka at ibinigay sa bayan, kanyang pinakain at kanilang kinain upang makaraos dun sa kahirapan, tagutom na dinaranas ng Israelita noong time na. Kaya mga kapatid, ang pangungusap na ito ay mensahe ng mahal na Panginoon kay Propeta Elijah. Ayan, sabi, kinausap siya sa pamagitan ng tinig, lumindol, bumaba ang apoy, humangin, nabiyak ang bato. Hindi niya makasumpungan ng mahal na Panginoon. At siya nagtago sa isang yungi kuweba, mga kapatid. At doon, mga minamahal, ang mensahe ng Panginoon ay kanyang narinig. At minamahal, ang sabi rito sa unang hari, Kabanatang 19, talatang 19, 8 at 10, mga kapatid, hanggang 10, mga minamahal. Ito po sa 1 King chapter 19 verse 8 up to 10. At siya'y bumangon at kumain at uminom. At siya'y yumaon sa lakas ng pagkain niyaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. At siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. At sinabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? At sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at ang kanilang pinag-usig ang aking buhay upang kitlin. Amen. Amen. Halos mga minamahal, sumuko na si Propeta Elijah. Ang sabi niya nga, minamahal, may talata na
kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi niya na halos kayanin ang hirap. At ang mahal na Panginoon ay nangusap sa iyo, ano ang ginagawa mo, Elias? Siya ay nagtago, mga minamahal, sa yungib at kinausap siya ng mahal na Panginoon. Siya ay marubdob na lang kinausap ang mahal na Panginoon. At ang sabi niya, siya ay pinag-uusig at nais siyang patayin. Kaya ang mensahe, mga minamahal, na ipinaabot niya kay Eliseo bago man lang siya kunin ang mahal na Panginoon, ay kanyang naipaabot, mga kapatid, at kanyang nagawa. Kaya mga minamahal, ang paglalagay ng mahal na Panginoon ng mga kapalit o kahalili ay upang matugunan ang pangailangan ng iglesia. At ang sabi, mga minamahal, maging sa New Testament, ng si Judas, mga minamahal, ay nawala sa 12 apostoles, siya po ay pinalitan din, mga kapatid. Kaya ang sabi sa Gawa, Kabanatang 1, talatang 22, talatang 22 hanggang 26, ito po, minamahal, ang mga talata. Pakibasa po, Gawa 1, talatang 22 hanggang 26. Dito po sa Aklat ng mga Gawa ng Apostol, Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 26. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinangatang Husto, at si Matias. At sila'y nagsipanalangin Hallelujah. at nagsipagsabi, ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Amen. 25, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaranan nila at nagkapalad si Matias at siya'y pinilang sa 11 apostol. Amen. Napakalinaw po, minamahal, ng mensahe ng mahal na Panginoon. Pinalitan din, mga minamahal, si Judas matapos na kanyang magawa. At ikaw ang nakatataro ng puso't isipan namin, ang sabi niya, ng mga damdamin. Kaya't ikaw, mga minamahal, ikaw, mahal na Panginoon, ang magpakilala sa akin kung sino sa kanilang tatlo. At ang naipalit, mga minamahal, ay si Matias. Kaya mga kapatid, totoo po na ang pagbibigay ng mga ngaral ay galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, I give you a pastor and I'm a good shepherd. Siya ang nagbibigay. Ang sabi po rito, mga minamahal, I will give you a pastor according to my heart, which shall feed you knowledge and understanding. And I'm a good shepherd, and good shepherd giveth his life for his sheep. Kaya mga kapatid, mayroon tayong mga minamahal sinundan. Mayroon po tayong mga minamahal na sinunod na utos na mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, Jeremiah 3:15 at Juan Kabanatang 10, talatang 11, basahin po natin sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa Jeremias chapter 3 verse 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at tunawa. Sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastor at ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ang ating pastor. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa pangangaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At ang mabuting pastor daw, mga minamahal, ay ibinibigay ang buhay. Makikita natin sa kanyang mga gawa. Makikita na natin, mga minamahal, sa kanilang marubdob na panalangin. At bibigyan ko kayo ng pastor na ayon sa aking kalooban at kakandili sa inyong kaalaman at unawa. Kaya mga minamahal, mapalad po tayo, mga minamahal, na binigyan po tayo na totoong propeta ng Diyos na nagkandili sa atin, mga minamahal, hanggang sa kanyang kamatayan. Napurot po natin ang turo at aral. Kaya't ang kapangyarihan ng Diyos ay lumakip sa banal na gawain ito. At pinagkalooban niya siya na tawaging mga apostol, mga kapatid. May mga ngaral siyang ibinigay upang ang tao, mga naman, ay pangalagaan sa kanilang kaligtasan hanggang sa dumalik ang mahal na Panginoon
At siya na, mga minamahal, mismo ang gagawa ng pagkaligtas ng bawat isa sa atin. Sa Ephesians, Kabanatang 4, Talatang 11. Basahin po natin ang talata, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Episo, Kapitulo 4, Talatang 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Amen. Purihin nating mahal na Panginoon. Pinagkalooban niya ng mga iba, maging mga apostol, sa mga iba't ibang dako, mga iba'y mga propeta, mga iba'y ibang nilista at mga pastor at ang iba'y mga guro. Malaking ministeryo ito, mga minamahal, buong daigdig. Kinakailangan may mangaral na salita ng mahal na Panginoon. May maninindigan. Mayroong handang ibigay ang kanilang buhay sa pangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Diyan na makikilala na kung sino po minamahal ang nasa katotohanan. Na kung saan, mga kapatid, hindi nila kayang talikuran ang pagkatawag sa kanila hanggang kamatayan. Marami yung sasabi na sila'y mga ngaral na mahal na Panginoon, ngunit pag dumating ang unos, ang mga pagsubok, ang tukso, mga minamahal, bumibigay. Gaya na nangyari mga pandemic, mga kapatid. Napakaraming churches na nagsara. Marami ang nanghina ng lupaypay, ngunit ang banal na gawain ito, nagpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Tawa-tabag ng mahal na Panginoon. Kaya habang maghahanda mga awit, mga kapatid, hallelujah, sa huling talata na ating babasahin, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, na hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap sa kinalulugdan ko at giginawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen? Mayroon siyang mga minamahal pinagsuguan ng kanyang banal na salita. Hindi babalik sa kanya na walang bunga. Kung hindi ka gaganap sa iyong gampanin, may ilalagay na mahal na Panginoon na kapalit mo. Kung hindi ka na magpapatuloy, may magpapatuloy na ng iyong gampanin. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi kayo magpuri sa akin, ang mga batong ito ang magpupuri sa akin. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, patuloy tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Panghawakan po natin mga minamahal ang kaligtasan na ibigay ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Habang binabasa po minamahal ang huling awit, ang huling talata, Isaya Kabanatang 55, Talatang 11. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 11. Magiging gayon ang aking salita Hallelujah. na lumalabas sa aking bibig. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kilalugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kundi gaganap ng kinalulugdan ko. Gaganapin niya, mga minamahal, ang pagkatawag sa Kanya. Ganun po tayo minamahal. Saan tayo tinawag, mga gampanan, anuman, baba ng kababaan o kataasan na ibinigay sa iyo, inatang sa iyo ng mahal na Panginoon, yun ang binigay sa iyo, pag-usayan mo, pag-ingatan mo. Sapagkat ikagiginhawa mo yan. Ipagpapala sa iyo ng mahal na Panginoon yan. Purihin nating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po minamahal habang tayo po'y aawit sa mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Just go. Lalakad tayo, mga kapatid. Magpapatuloy tayo. Ano man ang kahinatnan ng sanlibutan ito, hindi po natin alam kung hanggang kailan tatagal ang kahirapang ito, ang digmaan na nangyayari sa gitnang silangan. Patuloy na pataas ang mga bilihin, ang krudo, ang gasolina, mag-short na mga minamahal. Ngunit hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po rito minamahal ang ating tunay na tahanan. Dadaan lang po tayo rito, mga kapatid. Kaya huwag po natin tingnan ang mga pagsubok. Ang tingnan natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon kung naaayon sa mata at paningin ng ating mahal na Panginoon. Nagagawa ba natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Awitin po natin ang awiting Just Go. Kindly po lyrics, mga kapatid, kung mayroon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. For God so loved the world around
Give His all in grace His Son. Hallelujah. So we do believe in Him. Hallelujah. You'll have to go eternal life. Just go, just go, just go, just go and let the world know my Savior, oh my Savior. Just go, just go, just go, just go and let the world know my Savior. Just think over all my friends. Hallelujah. Christ commanded us to go. Hallelujah. But He died for eternity. Imagine who you are, to be a child of just go, just go, just go and let the world know our Savior. Lord, Savior, just go, just go, just go, just go and let the world know our Savior. Think of me over all my friends. That Christ commanded us to go. Let Jesus alone. In fact, He died to prove our sin. He suffered sons of pain as well. Yes, Lord, hallelujah. Can you imagine who you are? To be a channel for the Lord. Just go, just go, just go, just go and let the world know our Savior. Hallelujah, Lord, Savior, just go, just go, just go, just go and let the world know our Savior. Let's go. Patuloy tayo mawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Puri mo ating mahal na Panginoon. Magpatuloy tayo mga minamahal sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, Savior, just go, just go, just go, just go, and let the world know our Savior. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, minsan pa tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. Napakadakila ng Diyos natin pinaglilingkuran. Mga minamahal, hindi tayo pinababayaan. Kung ang ating beloved pastor, mga minamahal, pinagpahinga ng ating pinakamamahal na Panginoon,
Napakarami mga mangangaral ang ipinalit sa Kanya, minamahal ng ating dakilang Diyos. May mga manggagawa na nagbigay ng buhay, mga minamahal, upang tayo po'y patuloy na alagaan, patuloy tayong maasikaso, patuloy tayong maipanalangin, mga minamahal, upang hindi tayo mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung meron mang mawawala ng mga mananampalataya, sila na po ang may gusto niyan. Sila po ang umaayaw ng langit at ayaw nila ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaminsan pa, maminamahal sa ating mga minamahal, mga bisitang narito ngayon, itaas niyo po yung mga kamay, sumunod po kayo sa panalangin, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Panalangin natin ating bisita, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang nagsama-sama po namin dinadalangin namin mga bagong kapatid sa iyo. Patawarin mo po siya, sulat mong kayong pangalan sa aklat ng buhay. Gayos ng tunay na anak mo, Panginoon, pangawakan mo po siya. Nawa pati ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mamahal sa buhay. Makasama niya sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating bisita, maminamal, magpabautismo po kayo sapagkat hindi nyo po matatanggap ang kapatawaran ng kasalanan hanggat hindi kayo nababautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ito po yung requirements, maminamal, na sa Gawa 2:38, pagsisiyan ang inyong mga nagawang kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ang sinabi ng Biblia, maminamal. Kaya hinihingi po ng banal na kasulatan, hinihingi ng Diyos ang bautismo para mapatawad po tayo sa kasalanan at maisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. God bless you po sa ating mga bisita. Pwede na po kayo makabalik sa ating upuan. At mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin sa ating mga kaibigan. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother beloved brother Roger. Sama-sama po tayong manalangin sa ating kahilingan, sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Nakasulat po sa John 9:31, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth His will, he may hear it. Pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin pagkatapos po natin magawa ang kanyang banal na kalooban. Mula kanina, maminamahal, hanggang sa oras na ito, ang ginawa natin ay kalooban ng Diyos. Kaya nga, naniniwala at nananampalataya po ako na lahat ng mga may kahilingan sa oras na ito ay pagkakalob ng ating malapanan sapagat nagawa na po natin ang nais ng ating dakilang Diyos. Kaya sama-sama tayong manalangin, anuman po ang mga karamdaman, anuman ang ating mga problema, anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga pangailangan, maminamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating dakila at mapagmahal na Diyos. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, iunat mo po ay mapagpalat makapangyarihang kamay sa oras nito. Pagpalain mo po mga minamahal namin mga kapatiran, anuman po kalmataglay na karamdaman, mga problema, anuman po ang kalmapangailangan, mahal na Panginoon, mag-isa pinansyal na bagay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo mga anak mo, mahal na Panginoon, katulad ng mga pangako mo sa amin. Sinabi mo, mahal na Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan at pupunuan ang aming mga pangailangan, dakilang Diyos. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, pagalingin mo po sila. Higit sa lahat, pangawakan mo po sila hanggang sa buhay na walang hanggan. Makapiling namin sila sa langit, dakilang Diyos. In the name of Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga sakit, yan po'y karamdaman,
yan po mga minamahal ay may mga natitira pa tayong makapinta sa mga kainaan. Sabi niyo, lumayas ka sa akin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, dahil hindi tayo papasok sa langit na mayroon pa po tayong natitirang mga kahinaan, mga minamahal. Kaya saway natin lahat ng gawa ng kalaban, hallelujah, demons of infirmities and diseases, sinasaway namin lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga karamdaman, hallelujah, paninigarilyo, pagmumura, pag-inom ng alak, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. Ang may mga kahinaan, lumayas kayo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, problem be solved, vices begun, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo tayo, mga minamahal, at minsan pa tayong tumalon. Lahat ng ginagawa po natin dito, mga minamahal, nasa banal na kasulatan, nasa Biblia, para hindi po tayo, mga minamahal, magkakamali sa mga ginagawa natin. Lucas 6:23, sinabi diyan, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw, habang tayo tumatalon 3 beses, mga minamahal, sumigaw kayo ng malakas, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purin pong ating dakilang Diyos. At hindi na po natin tatagalan, mga minamahal. Kukuha po tayo ng special love offering. Meron pa kasi tayong crusade, mga minamahal, sa dako po ng Dinalupian, at kinakailangan naming humabol. Kuha tayo ng special love offering, mga minamahal, para po sa ating mga minamahal na gastusin natin dito. Ang ating pastoral house, sinulugan pa po natin yan. Ating kuryente, ang ating tubig, tumaas po ang kuryente, mga minamahal. Ito po ay tayo po ang aako nito, mga minamahal, sapagat ang inyong mga tunay na mga manggagawa, hindi po naghahanap buhay, hindi nagtatrabaho, hindi nagninegosyo. Kami po ay by faith at kami po ay nagpupuri lang sa ating dakilang Diyos. Narito ang ating beloved brother Wilfredo, panalangin po ang ating special love offering. Mga minamahal, panalangin muna natin ito. Hallelujah. God bless po, beloved Ordained Preacher Boy Kulayo, tayo manalangin. Dakila namin Ama, sa pangalang pinakamamahal na Jesus, Malapinon, na ito kami sa pagkalob na special offering, Malapinon, sa lahat ng magkakalob, Malapinon, ibalik na balik pong beses, Malapinon, patuloy pagpalain ka ng kabuhayan, pinakakitaan, Malapinon, sa wala pa yung may pagkalob ka ng kawalan, yung pagpalain ng paso ng mga bagay sa bibigay, yung sa dalangin, sa ng panayas, sa matay, hallelujah, praise the Lord. O magbigay ka at ika'y bibigyan, o sisikliglig, ahapawin naman, kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog, at sa iyo ay pagkakaloob. Purihin po ating pinapay ni Jesus. God bless po ating bilang silito at singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po ating bilang Preacher Roger Priton. Ating nakasama sa araw na ito. Mga ating bilang Ordained Preacher Boy Kaluya. Amen. Praise God. God bless po. At patuloy na po tayo minamahal sa ating announcement. Patuloy po sa ating minamahal na baguhan. Patuloy po ating pananambahan po. Dito sa ating pastoral house, mayroon po tayong 3 beses na pananamba sa loob po na 1 linggo na maaari po nating madaluhan.
Tuwing araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon o alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamal overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, minamal, yung nagsimula tayo kanina mas maaga, pero balik tayo sa regular na oras po natin, minamal, araw ng Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan po ang regular nating oras, minamal, ang regular nating pananambahan sa ating pastoral house. At huwag natin kaliligtan, minamal, ang ating webcast, minamal, Lunes hanggang Sabado, Jesus Miracle Hour, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At ang television program naman po, every other Saturday po yan, minamal sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, every other Saturday po yan. Television program po natin sa PTV Channel 4. Yung radio program po natin, minamal sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamal sa Dago po ng Maynila, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal, ating mga schedule ng ating mga services, radio program po natin, television program, ating service dito po, minamahal, yung sa ating pastoral house. At yung ating minamahal, meron tayong lihas, sa maibig magpalihas, hindi po nagmamadali, may lihas po tayo, meron din po tayong counseling, minamahal, mga katanungan po kayo, patungkol sa paglilingkod sa mga lapay, may counseling po tayo, lumapit naman sa ating beloved preachers area, minamahal. Praise God. At mayroon din pong bautismo. Sa ating minamahal na mga hindi pa po na bautismo, may bautismo po tayo. At libre po ang bautismo po dito. At damit po yung susuot, hindi po nababasa yan. Dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, meron po tayong dadaluhan minamahal na krusada. Last day crusade ngayon minamahal ng Dinalupihan outreach po natin. Anniversary crusade po. Diyan po sa Barangay Saging. Dinalupihan Bataan, minahabol po tayo, minamahal, kaya minamahal. Kung lahat po additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, minamahal. Magi sa ating pagtungo, minamahal sa dako ng Saging, Barangay Saging, Dinalupihan Bataan, panalangin na po ito. Andiyan po ating Brother Albert? Andiyan pa po? Wala na? Brother Albert? Panalay po ating closing prayer. Kindly po. Amen. Praise God. God bless po, beloved preacher, beloved Lando Montilla. Nanalangin po tayo mga minamahal. Opo sa kilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan niyo po, mahal po Jesus. Minsan pa, mahal po ron. Kami po nagpapasalamat, mahal po ron, sa pinagpalang araw nito, mahal po ng katatapos namin gawain, mahal po ron. Simula po sa pag-MC, mahal po ron, pag-aawit po ng mga adult squad, joyful song, solemn song. Maraming salamat, mahal po ron, sa mga buhay na patotoo namin na pakinggan, na nagpapalakas po ng aming pananampalataya. Mahal po noon. Maraming salamat din po. Mahal po noon sa matatapat mong mga anak, sa kanilang mga matatapat na pagbibigay. Mahal po noon. Maraming salamat din po. Mahal po noon sa pagkilos po sa aming kalagitnaan. Mahal po noon. At ganoon din po, mahal po noon. Higit sa lahat, mahal po noon sa amin na pakinggan. Mahal po noon na namin na pag-aralan sa araw na ito. Mahal po noon na naging pagkain ng aming kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, patubayan niyo po kami, mahal na Panginoon, parating niyo pong maluwal. Ligtas, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Lalo na po sa pagpunta namin sa krusada, mahal na Panginoon. Palinawin niyo po ang mga mata ng mga mata, mahal na Panginoon, nagmamaneho, mahal na Panginoon. Taglay namin ang mga kaligayahan sa aming puso't isipan. Maraming salamat po at sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po, Brother Albert. Magkamayan po tayo.